tayo. Sa Baler. Actually, Sa gang Baler. inayaya ko eh. No? Nakaka-relax lang. Oo. Ayun, tama. Kay Gang. Ay, niyaya ko Nakilala sila, ko kay Gang. Gang doon sa... Uy, andyan pala kayo. Mga kapatid, welcome na naman po sa isang episode ng Wasak. Representing the Lone District of Aurora, mga kapatid, Ayan. Congressman Juan Edgardo Sunny Angara. Sir, magandang gabi, sir. Magandang gabi. Sir, parang Dinig. pwedeng mag-artista kayo, sir. Diba? Yan, Pwedeng yan eh. artista, pogi. Ready na for May. Parang hindi pa. Medyo inaayos pa. Naayos-ayos pa. Pero mabibilib ko sa mamang to kasi it's one of the few people na talagang nagigess sa mga talk shows, nagpapa-interview. Pagdating sa mga debate sa, ito nga yung issue ngayon, political dynasty, anti-dynasty bill, mga ganyan. Ano? So, huwag natin pag-usapan yun. Kasi nakaka-stress yung mga ganyang Hindi, bagay. okay lang naman. Hindi, tsaka nasa wasak tayo eh. Oo. Hindi naman tayo showbiz. No? Ano? Nasa wasak Pwede tayo. rin naman. Si Lilia Contapay nga, guest natin ng isang Ay, linggo. oo eh. nga, oo. Kung ngayon pag naglalakad ka sa, kasi medyo, ibang klase exposure mo for the past few months, beginning pa ng impeachment, ano? Pag nakakasulubong ka ng tao sa mall, anong tawag sa'yo? Uy, ikaw si... Actually, ganon. Maraming ganon. Kilala kita eh. Pero hindi pa hindi pa level na household face. Miro Kimbo? Oo, may ganon. Di saka yung titignan ka, tapos di mo alam kung ano ba to? Minsan Malapit ba sa to o airport hindi? ako Oo. galing. Tapos may mga ganon sa akin. Juan Edgardo Angara. Paano ka naging Sunny? Kasi alam ko mga Sunny, mga Robert, di ba? Mga ganyan. Nickname ng mga Robert. Jaworski. Hindi siguro Juan, Johnny. Tapos naging Sunny. Anong tawag sa'yo sa bahay? Dati Sunny Boy, nung bata ako. Oo, malalaki. Pero nung medyo teenager na ako, parang masagwa, Sunny Boy. Sa Sunny na lang. Sani na lang. Sunny ba? May kantang Sani niya. Sani. Yun, sa maaraw. Maari mo yan. Wala kang kwenta kausap, tol. Ayun nga. Kaya nga ako nandito eh. Tol, Baka may nga, baka pag senador na to, tsaka nasa Malacanang na eh. Pwede, sinabi mo nga nung nag-file ka ng COC mo, Kong, ano, na huwag tingnan, basta lang yung apelido. No? In fairness naman, track record itong mamang to, and daming 3 terms, ang daming mga committing inuupuan, marami ng file na bill. Pero ang tanong, kamusta si Ecleo? Hindi na namin nakikita masyado. Nag-low profile na. Oh, hindi lang low profile, hinahanap na lang yun. Nung pumasok ka sa Congress, kung ikaw yung isa sa mga pinakabata nun, ano yung pakiramdam na parang mga matandang hukluban, mga kasama ko, mga amoy lupa na, Hindi mga naman, ganyan, hindi naman. amoy painkiller, mga ganyan. Marami akong natutunan hindi ko matutunan sa libro. Iba talaga yung experience ng congressman sa distrito nila. Eh, yung mga party list naman, kamusta ang relasyon mo sa mga party list groups? Okay. Marami sa barkada galing din sa party list. Sino mga ka-close, maliban doon sa mga nakasama mo sa impeachment, sino mga close friends mo sa Congress? Well, barkada ko dati, yung mga nakasama ko sa Minoria, sila Joel Villanueva, who's now secretary, si Gilbert Remulla, si Timmy Chipeco of Laguna. Mga bata rin, kasi pareho kami ng hilig eh. Mahilig kami mag-basketball, mahilig kami mag-sports. Hindi mo naging ka-close yung mga Pampanga representatives at yung mga nagre-represent sa mga security guards, yung mga marginalized yung mga yan. Well, si Mikey, kaibigan ko na dati pa. I knew him even kasi nung magkasama yung magulang namin sa Senado. Nakikita na rin kami. Okay. Nagba-basketball kayo. Ay, hindi. Si Mikey hindi ko na nakalaro. Si Dato, ang younger brother niya. Nakakalaro. Mahusay maglaro. Galing, no? Magkakaibigan lang kayo dati, tapos ngayon mga congressman na kayo. Ano pinag-uusapan niyo pag pareho na kayong congressman? Actually, pareho lang. Basketball Tol. Hindi naman masyadong nagbabago. Tol, sa Soplex ko nga, yung pork barrel ko, hindi ko pa nakakuha eh. Wala lang, ganun. Parang di pinag-usapan yan. Nung first term mo pa lang, na-enjoy mo na yung trabaho bilang congressman. Actually, ako enjoy talaga ako sa trabaho ko bilang congressman. Babasahin mo yung mga datos. Ay, ako, yung iba siguro nababore sa mga ganun eh, yung mga policy. Pero sa akin, I find it interesting. Oo. Tayo-tayo lang naman, ano? Ikaw ba eh, pinilit ng tatay mo mag-abogado? Hindi naman. Hindi naman. Although alam ko gusto niya. Okay. Pero paano kaya yung pressure sa'yo, no? Ang tatay mo ay naging presidente ng UP, nanay mo ay educator din. Well, yung Hindi kagandahan ka sa pwede father mag-drugs, ko, ganun? yung kagandahan sa father ko, Lord Jun, is that hindi siya mayabang dun sa ginagawa niya. At the dinner table, parang regular lang ang usapin niya. Hindi niya sasabihin na, na-meet ko si Clinton kanina o si Mandela. Walang kwentong ganun eh. So, parang sa akin, regular dad lang siya. After law school, tapos dumiretso ka na sa pag-congressman? Or... After law school, hindi. 2000 ako nagtapos ng law. Tapos, 2004 ako tumakbo. So, 4 years. Alam mo ba, June, ito ay pareho sila ng eskwelahang pinag-aralan ni Mick Jagger. Yun. London School of Economics muna. Grabe, no? Ang problema,
Nasa London School of Economics ka na, nag-public school ka pa para mag-law. What's the problem? Mas nag-Yale ka bigla. UP is the best school in the Nah. Philippines. Diba? So, Senator Bongbong konting galing patalastas. Bakit mo pinili mag-law sa UP at hindi sa ibang bansa? Hindi ka pwede mag-law sa ibang bansa. Tinigil ng Supreme Court yun. Dati ganun pwede, ba? yes. Dati pwede ka mag-aral sa Amerika, tapos kukuha ka ng bar exam. Pero ang course mo sa London School of Economics ay hindi economics. It's called economics, but may specialization ka. Yung specialization ko was international relations. Parang International diplomasya. relations. Diplomatic, ano. Buti hindi kayo yung pinadala sa China. So, bakit yun ang kinuha? Nagpe-prepare ka ba sa isang career sa ambassadorship? Ganyan? Actually, pinag-isipan ko rin. And in fact, after nung nagtapos ako sa London, nagtrabaho ko sa UN, sa United Nations, Okay. for 4 months, sa Philippine Mission. Pero medyo nabagalan ako sa trabaho. Ang hirap, ang apelido mo ay Anggara at kunyari law student ka, no? At siyempre may reputasyon kang kailangang buhatin. Gano'ng kahirap yun ko? At sa UP pa. UP pa talaga, Tapos di mo, ba? Actually, galing medyo pa doon. naramdaman ko yun. Dahil alala ko nung first day ng klase Mr. namin. Anggara! Oo, kasi yung matawag ka ng isang beses sa law school, yung first few days, parang talagang maiihi ka sa nervous o sa takot eh. Kasi may reputasyon talaga yung mga professor na terror eh. Terrorize ka. Tapos minsan nakatayo ka for 1 hour. I think out of the 4 subjects dun sa first day ko, yung 2 o 3 natawag ako. I don't know kung alphabetical o talagang natipuhan tayo Ang ng hirap pala professor. nung sa ano niya, no? Apelido niya, Anggara. Nasa harapan palagi, no? nasa harap. Walang chance mangopya. Di ba? Yung mga values mo sa buhay talaga, Jun. Anong aspect ng law ang nag-fascinate sa'yo? Ako, I like constitutional law. Yung constitutional, nakahati yun. Yung Bill of Rights, isang whole semester yun. Yung mga karapatan ng tao. Pero yung isang semester, yung political law. Yung political law ko nagustuhan ko. Kasi parang pinag-aralan mo na rin yung kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Yung, Bakit hindi mo sinamahan sila Junjun Tupas sa Senado? Doon humarap sa Lions Den. Actually, yun ang unang pina-assign sa akin. Pero dinecline ko na lang kasi parang nakakahiya rin na andun ako tapos andun yung tatay ko. Baka, Ay, tama. sabi ko spokesperson na lang. In fact, yung pagiging spokesperson ng pangalang, di ba, may nag-raise ng issue na parang may conflict of interest. Nag-move to inhibit yung defense team, defense lawyers. Ano yung pakiramdam nung na-impeach si Justice Corona? Well, nung na-impeach, medyo nagulat ako dahil ang bilis eh. Talagang... Talaga? Nagulat? Tayo lang naman. No, nagulat ako kasi di ko akalain na talagang in a few days time talagang may impeach. Kasi yung past impeachments would take weeks, months eh. So yung na-convict naman, medyo nagulat ako doon sa tagal yung paglilitis, yung trial. Medyo pagod na kami noon eh. 6 to 7 months na. I think June natapos. Kasi noong una, nagsaspike pa yung energy ng impeachment, di ba? Tapos biglang nagpa-plateau sa gitna. Parang, alam mo, kahit kayo yata mismo, tinatamad na rin, di ba? Ganun talaga yung trial work eh. Ano, Kami, hinihintay na lang tedious namin. talaga siya. Yung pinipresenta mo yung kada pirasong ebidensya. For the viewer talagang ano yun. Medyo tedious siya, medyo nakakadto. Hintay na lang namin si Senator Lapid. Sumayasayaman lang konti. Kunyari, ikaw, congressman ka man. Sinong pipiliin mong tatay? Senator Anggara o Senator Lapid? Parang bagay sa akin Senator Lapid eh. Tapos kami may bigote. Tama yan. Diba? Tama yan. Yung mga panahon na yun, may seeds na sa isip mo na tumakbo sa Senado. O medyo naisip ko na rin kasi syempre iniisip natin yung future natin after 2013. Actually, ang options ko is to run for the Senate or to run for governor sa probinsya namin or mag-retire sa politika. Yun ang 3 options. Ganun kaaga, mag-retire ka sa politika. Well, maybe temporarily or but in the meantime, dahil term limited na tayo sa Kongreso. Kung hindi ka congressman ngayon, ano ka ngayon? Siguro abogado, practicing lawyer or... Sa Accra. Posible, kasi doon ako nanggaling. Doon din ako Okay. nag-practice. Sa lahat ng Kaya- sasalihan mo, law firm pa ng tatay mo. Naman. Bago kayo tumakbo sa Congress, inisip niyo na rin na May long-term- papuntang Senado din tong ano yung... hindi. Yung Hindi ganun. pagpasok sa Congress, Hindi. mo akalain na kailangan magtrabaho ka muna. Nung sinabi mo sa airpods mo na tatakbo ko, anong reaction? Sabi niya, kailangan magtrabaho ka. Kailangan umikot ka. For him kasi, old school siya eh. Yung gusto niya, personal contact. Yung handshake, yun yung natipo niya. Well, whereas now, talagang mas pervasive yung media, whether traditional or social media. Well, hindi lang yan kung. Ika nga ni Teddy Casino, handa na siyang sumayaw at kumanta. Kaya, ano na bang... Tayo hindi pa. mga special numbers ang
Gangnam. Well, nung first time ko tumama ng kongreso, ang usong kanta nun yung 8-8 eh. 8-8. So minsan hinihila kami sa stage, tapos sasayaw kami ng 8-8 pero... Sige nga, gumawa. Hindi, wag naman. Nag-London School of Economics ako. Sige, sumayaw ng 8-8 lang. Gangnam. Oh, yung ganon, yung gumaganon. Okay pa yung Gangnam eh. Yung mas maganda pa yung 8, walang dangal yun eh. But you ready for that kind of, that aspect of campaigning? Oo, kasi ang dami ko na rin, kahit wala ako sa politika, nakita ko na rin yung aspetong yun nung tumatakbo yung father ko eh. Kasi, di ba, running mate niya si Erap. So talagang nakikita ko talagang nagsisigawan yung mga tao pagka andun si Erap, yung mga artista. Talagang, I know that showbiz and politics dito sa ating bansa, mahirap rin paghiwalayin. Nung ikaw estudyante pa lang, na wala ka pa sa politika, ano yung pinaka-masasabi natin na masaklap na narinig mo na sinabi ng isang tao tungkol sa father mo? Mga nawalang nagawa o walang itulong dun sa aming probinsya. Hindi totoo yun eh. Matatawag mo rin mo sarili mo na intellectual. Hindi kasing intellectual na. Thinking politician, pero intellectual medyo malayo pa tayo. Wala ka bang parang calling sa pagtuturo? Actually, turo ko last year sa law school. Mahirap. Mahirap. Sa UP po, And then, hindi sa UP kasi pag nasa politika, parang double compensation bawal. Bawal Pag lang nasa sa gobyerno. government din. Yes. Anong school to? Sa New Era, tsaka sa Centro Escolar, Paksa. Sino? So maraming mga nakaputi ba ron na? Ay, hindi. Hindi, iba na to. Nakahiwala yung nursing. Sino? Nursing school. Baka lang nag-spill over. Magaganda Marami rin maganda doon, Kong. Meron din. Wala ba nagpahiwatig sa'yo? Wala. Gandang lalaki eh. Kung ako yung ano mo, enroll ako sa'yo eh. Pogi mo. Tol, may asawa na yan, Tol. Ayun. Oo. Sorry. Hindi mo ba naalala si Justice Cuevas sa katauhan niya? sorry, baka wala ko na ito. Nakalimutan yung sombrero mo. Ano, Justice Cuevas, diba? Hindi ako handa para doon, Tol. Ah. Para na-uppercut ako doon. Ah. So, sorry, tol. Baka mawala lang ako ng trabaho. Sige, balik na tayo dito. I didn't see that coming either. Kamali ako doon. Bakit si Cuevas pinag-uusapan natin? Pag-usapan natin si Karen Jimeno. May cellphone number ka ba ni? Wala. Twitter. Meron ako. Twitter account. Twitter, idol yan eh, no? Idol UP din yan. Hindi yan ang sinasabi mo dati, Tol. Tol kay Atty. Jimeno. Ang ganda pa ng buhok niya, no? Hindi, maganda, di ba? Oo, maganda yung buhok, Maganda yung buhok eh. Pang commercial lang yung Commercial shampoo. na shampoo. Para sa'yo, ano yung hindi yung makalimutan sa the whole impeachment thing? Lang everyday may pressure ka. Kasi hindi mo man alam anong gagawin ng mga senador eh. Talagang sisigawan kami, sasabihan kami ng palpak. May mga araw na ganun talaga eh. May Puro isang kayo bata araw eh, na, no? I think it was the second day eh. Yung wala kami na-presentang ebidensya. Yun, oo. Tapos parang insulto pa kami ng mga senador. Kailangan doon sa Parinas. Hindi, joke lang. At which stage sa career mo na-realize, ang dumi pala ng politika? Every now and then, nakikita ko yung side na yun. Kasi may different sides ang politika eh. May side na madumi, na madugo, na talagang parang na-realize mo, parang wala palang kaibigan dito. Yung kasabihan nga, no permanent allies, no permanent friends, only interests, di ba? Pero yung may times din naman na talagang enamored ka rin doon. Parang okay pala itong ginagawa Okay ko. din, no? Parang gano'n. Every now and then, bumabalik sa akin. Oo. Parang medyo madugo itong pinusukan Dumating pa sa natin. point na parang ano ba itong pinasok ko? May ganun. May ganong times din. Kailan ka huling pinalo ng AirPods mo? At bakit kanya pinalo? Siguro nung, mas pinalo ako ng nanay ko actually. Yung AirPods ko parang ang remembrance ko isang beses lang eh. Parang may nasira ako sa bahay. Medyo malikot ako ng bata. 110, no? Nasaksak ng TV niya. Yung uso Mga natin, di ba? mga ganon. Sorry. 110 pala. Kamusta ang survey mo ngayon ang ratings mo survey? Well, gumaganda naman. Siyempre gusto pa rin natin na ipangat. Ang slogan mo raw ay Pamilyang Pilipino, sama-sama sa Kamara at Senado. Totoo ba to? Parang hindi yata winning slogan yun. Sa TV, meron ka na ba ngayon? TV ad, parang advocacy siya for Advocacy. senior citizens. In short, pasimple. Pasimple. Ang Natatanggal advocacy yung... mo naman, Congressman. Ako education eh. Tapos gusto ko rin sana ekonomiya. May slogan ka na ba? Yung seryosong slogan? Wala pa.
Ano kaya maganda para kay Senator? Congressman. Kay Congressman. Ano dati sa AirPods siya? Paano Ang to gara use? ng Ang buhay. gara ng kinabukasan. Yun, Ang gara ng kinabukasan. Ang gara ng buhay, the last election. Yan. Pwede sunny. Saan yun, Sunny orange. Parang ganun. Pero may team na gumagawa ng ganyan. Well, meron akong mga Meron. tumutulong sa akin. Sa tingin mo, gaano kalaking role nagagampanan ng social media sa eleksyon nito? I think malaki. Interactive siya eh. At saka mas mabilis na yung, mas konti na lang yung reaction time ng mga kandidato. Pag pinag-usapan ng father mo yung cybercrime law, hindi mo siya tinanong, Dad, pati ka pumirma. Eh, siya yung nag-sponsor sa committee eh. Siya yung Yeah. nag-chairman ng Oo. committee eh. So Wala talagang, siya doon sa pirma. but he's the sponsor, so kahit wala yung pirma niya, he's, ano siya. Ang stance mo is to decriminalize libel. Yung kahit civil liability na lang. Civil liability. Okay. Yung issue nung bill na strengthening and developing the political parties, no? Ikaw yung nakukote doon lagi. But actually, ginagawa yun sa ibang bansa eh. Dahil kinikilala nila, pag hindi mo sinuportahan yung mga political parties, dyan papasok yung mga malalaking interest. At they will dominate the political agenda, they will dominate the Mga politician. padri-padrino, mga ganyan. Oo. So, hindi ba nakaka-frustrate sa House minsan? Ini-expect ng iba na talagang full debate lagi. Pero syempre, may ibang tungkulin ng mga kongresista sa district nila. Paano mo inahanda ang sarili mo ngayon for the campaign season? Vitamins, kasi napapadalas Puyatan yun. yung... Nabasa ko may gym ka na sa bahay. May ano ako, treadmill. Yung mga gyms nagsasara ng 10 p.m. Minsan pauwi ka pa lang. No? Iba na laman ng mga gym doon oras. Oo. Maraming tumututol sa APECO. Dapat i-balance eh, di ba? Yung mga farmers, hindi naman tatanggalin ng hindi voluntaryo yun eh. Inaalok sila ng APECO na kung gusto nilang bilhin yung lupa nila, bibilhin yung lupa at ilalagay dun sa gobyerno. Ang gobyerno naman ang may-ari niyan eh. Dapat i-contextualize din. Yung Aurora is an rice exporting province. So kumbaga, yung agrikultura niya sapat sa mga residente. Normally, yun nga, mga militant farmers groups ang mga... Nag-against. Oo. Naintindihan ko yun kasi talagang may resistance, may automatic resistance to change minsan sa ating bansa. Tuwing kailan ka pumupunta ng Aurora? Usually weekends. 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 Pero not every weekend. Tapos pag nandun ka, anong gimmick mo? Gimmick? Anong activities mo ron? Sorry, Well, Congressman. usually mag-organize ng activity sa iba-ibang barangays. Bibisita ko ng 1 or 2 barangays. Ready ka na sa mga masasakit na sasabihin about you. Oo, sa tagal ng politika, I think na... Pero 40 years old ka pa lang. Well, 9 years, para sa akin, matagal na Matagal rin yun na, eh. no? Halos isang dekada na. So, Matinig ka raw sa chicks, sabi ng iba. palagi ko, mas marami ka pang girlfriend sa Ay, akin. oo. Ayun, oo. Mas marami sa akin yan, Ron. Paano ka pa nagkaka-time sa family mo? Yung mga little moments na lang bumabawi ako. Paano ka diskarte sa chicks ng kabataan? Yan. Kunyari nung... Torpe ako, sa totoo lang. Oo. Ba't ganun kasi na pa yung may itsura siya, torpe? Yung mga ganito, kakapal eh, oh. Ang lakas ang confidence eh. Mabawi lang ako, tol. Masakit yung kuwebas eh. Masakit yun eh. Walang bawi doon, min eh. Alam mo naman yun eh. Hindi na ginagawa yung ligawan ngayon eh. Parang, yun, gimmick na lang kayo. Hindi naman. Friend mo lang sa Facebook. O, yung mga ganun. Ako kasi hinawakan ko na lang agad. Dati, padala ka pa ng flower. Hinawakan ko na lang agad ng gano'n. Tatawag ka pa sa landline. Ah, landline, di ba? Oo. Minsan may party list pa, di ba? Party life. Party line. Party line. Party line pala, sorry. Ikaw, paano ka? Ano? Paano ka ba? Sa church, nag-usap kami sa Sa church. church. Oh, doon kami nag-debate. Ako hinahawakan ko lang sa kamay eh. Pag pumalag, sabi nun, hindi pwede. Hindi kala yata hold upin mo eh. Kung hindi ka Anggara, tatakbo ka ba? I think so, papasok pa rin. Sa lahat ng phases ng career ng father mo, ano yung masasabi mong pinaagas mong phase niya, favorite phase niya? Siguro yung nung first 2 terms niya na talagang binago niya yung educational system. Marami siyang naibago. Yun ang- Sino yung mga ina-admire mong tao sa politika, both present and past? Well, si Ninoy Aquino, Jose Jocno, Rafael Salas is not too known to the new Salas, generation. oo. But kilala siya sa mga, parang one of the first technocrats. Yes. So, of course, my father. Konti lang. Parang nabusan na tayo. Sa Kongreso, sino mga bilib ka? You mentioned Louis Villafuerte, si Edsel Langman. Talagang day in, day out, nandyan yan eh. Kamusta ang record mo sa attendance sa House? Okay naman. Okay naman. I don't think hindi lalampasan 10 yung mga absences. Pero nai-imagine mo kung bakit yung ibang mga politiko, lumalaki yung tiyan, mga gumaganyan. Marami talagang binabasa eh, actually. Yung papeles sa opisina, So ganun, talagang ganun. Talagang sedentary ang buhay talaga. kung binasa mo yon, talagang
Malaki talaga eh, no? Kung talagang Chichirya sinigyoso on yung the side, trabaho eh. mo, hindi ka aalis dun sa table mo. So, kailangan mo rin ng magaling na staff na katulong. Pag ikaw ba naging senador, kukuha ka ng magandang chief of staff. Pero hindi yun yung number one qualification. Pero kung Kung maganda naman siya kung at matalino. magaling at maganda, Sa mga congressmen, sino mga magagandang chief of staff? kalamihan ng congressman, mga Mrs. o Mr. ang chief of staff. Ano ang greatest lesson na nakuha mo from your father? Yung hindi siya nagsasayang ng oras. Walang wasted movements, walang wasted moments. Talagang bawat second, talagang may ginagawa siya. Congressman Sonny Angara, good luck sa'yo. Sir, salamat Thank po. you. Marami kang mamimiss sa pagkain sa, Hindi, kain ka nga nakain sa kampanya. sa kampanya, no? Oo. Tama Sa ba? bagay, oo. May mga pumapet, may mga tumataba. Tumataba, oo. Dito ka na lang. Kasi Pag-aagawan ka pa, no? Oo. Ganun eh. magdatampo pag di ka pumunta. Palakpakan natin si Senator Angara. Congressman Harry Angara. Yun ang okay na Freudian slip. Yan yun, no? Mas okay na. Okay pa kaya? Magkaibigan pa kaya? Wala.